lumapa ng kanilang biktima. Sila'y walang awang pumapatay upang yumaman. Mga kaibigan, napansin po ninyo, tinawag ng Biblia na mga asong gubat ang masasamang pinuno, mga pinuno ang wika na walang sawang pumapatay. Tanong, sino pa po tinatawag din ng Biblia na asong gubat? Balikan natin ang nakatala dito po sa Mateo, sa 7:15. Ganito ang ating mababasa. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapil sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Mga kaibigan, tinawag din ng ating Panginoon Kristo na mababangis na asong gubat ang mga bulaang propeta, mga bulaang tagapangaral, mga hindi tunay na tagapangaral. Sila po ang nagligaw o nagtalikod sa mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Kaya, katulad din ng mga masasamang pinuno, pumapatay rin ang mga bulaang propetang ibinabala ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa ating pagtalakay ngayon, mga kaibigan, laliman natin ang ating pag-aaral. Pinatutunayan po ba ng kasaysayan ang ginawang pagpapapatay ng mga emperador at ng mga papa ng Iglesia Katolika? Mabuti po, panoorin at pakinggan po natin ito. Sa hilis Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po, meron po tayong bigyang reaksyon. Itong isang ituturo ng aming ministro sa Iglesia ni Cristo. Ito po, tungkol po ito sa Holy Inquisition. Pero bago po natin talakayin ito, ang Holy Inquisition, meron po akong talata ng Biblia na aking basahin. Ito po ang nakasulat po sa 1:8:44. Ganito po ang nakasulat. Kayo sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama na ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Dito po, sa talatang aking binabasa po sa Juan 8:44, may binabanggit po na siya'y mamamatay tao mula pa noong una. Na ito po'y dapat mapatunayan. Dahil po itong Holy Inquisition po, mayroon magaganap. Na itong Holy Inquisition, may mga involved nito na relihiyon. Kung ganon po, itong mga ginagawa nila, dapat nating malaman. Alam ko po, hindi lahat ng membro ng Iglesia Katolika alam nito. Ang amin lang pong layunin, hindi po para kayo saktan, kundi po para ituro ang tama, para po kayo akain, para po kayo bigyan ng paraan na maghanap kayo sa katotohanan. Hindi namin nais na kayo'y saktan, kundi ang aming hangarin
na kayo madala sa tamang pag-unawa, sa tamang relihiyon. Kung ganon, hindi po maiwasan na itong mga bagay na to dapat nating suriing mabuti. Sapagkat itong talatang 8:44, meron pong binabanggit na itong Diablo, mula pa ng una, siya po'y mamamatay tao. Kailangan po mapatunayan ito sa susunod ng mga talata o referensya na ginagamit ng aming kapatid para patunayan po ang tungkol sa Holy Inquisition. Pakinggan po natin ito. Bible Handbook sa pages 761 to 762 ay ganito ang mababasa. Domitian, 95 AD. Sinimulan ni Domitian ang isang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Yaon ay maikli, ngunit lubhang malupit. Trajano, AD 98 to 117. Ang Kristyanismo ay itinuring na isang illegal na relihiyon. Ang mga Kristiyano ay hindi pinaghahanap, ngunit kapag naparatangan ay pinarurusahan. Marcus Aurelius, 161 to 180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay malupit at mabangis. Ang pinakamabagsik mula sa panahon ni Nero. Libo-libo ang pinugutan ng ulo o kaya'y inihagis sa mababangis na hayop. Septimus Severus, 193 to 211. Ang pag-uusig na ito ay lubhang napakalupit. Decius, 249 to 251. Buong tatag na nakatalagang lipulin ang Kristyanismo. Valerian, 253 to 260. Higit na mabangis kaysa kay Decius. Nilayon niya ang lubos na pagkawasak ng Kristyanismo. Maraming mga lider ang pinatay. Diocletian, 284 to 305. Ang huling pag-uusig ng imperyo at siyang pinakamalupit. Ang mga Kristiyano ay pinaghahanap sa mga yungib at kagubatan. Sila'y sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pagpapahirap na maaaring likhain ng kalupitan. Sa page 770, Leo I, AD 440 to 461, ipinahayag niya ang kanyang sarili na Panginoon ng buong iglesia, nagtaguyod ng eksklusibong pangkalahatang kapapahan. Sinabi na ang pagtutol sa kanyang kapangyarihan ay isang tiyak na daan patungo sa impyerno. Itinaguyod ang parusang kamatayan sa erehiya. At sa page 776 to 700, Ito po, mga pangyayari po noon. May mga pitsa po ito. Itong binanggit po, isang papa sa reliyong Katoliko, na ito'y malupit po. Itong lahat ng kasaysayan nito, pinabulaanan po ito, lalo na ni Wendell Talikog. O, patuloy po natin itong pakinggan. 177 ay ganito ang mababasa. Inocencio III, 1198 to 1216. Pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga papa. Iniutos ang paglipol o pagpapapatay sa lahat ng mga erehe. Itinatag ang Inkisisyon. Ang Inkisisyon, tinatawag na banal na tanggapan, ay itinatag ni Papa Inocencio III at pinerpekto sa ilalim ng ikalawang sumunod na papa na si Gregorio IX. Ito ang hukuman ng Iglesia sa pagtunton at pagpaparusa sa mga erehe. Sa ilalim nito, ang Ano ito? Ang binabanggit po sa kasaysayan na yan, ito, mga papa po itong binanggit, na sila po'y nagparusa sa mga erehe. Patuloy pa natin itong pakinggan. bawat isa ay inuutosang mag-ulat laban sa mga erehe.
ang sino mang mapaghinalaan ay nahaharap sa pagpapahirap nang hindi niya nalalaman ang pangalan ng nagparatang sa kanya. Ang mga paglilitis ay lihim. Mga kaibigan, nasubaybayan naman po ninyo, narinig po ninyo, napanood. Pinatutunayan po ng kasaysayan ang maraming tagasunod ng Panginoon Kristo na ipinapatay ng mga Roman emperors na sina Domitian, Trajan, at Marcos Aurelius. At maging ang mga papa ng Iglesia Katolika Romana, medyo mabigat, pero nagpapatotoo na sila po ay nagpapatay. Mga kaibigan, aminado po ba ang Iglesia Katolika sa sinasabing ito ng kasaysayan tungkol sa Inkisisyon at sa pagpatay nila sa mga tinatawag nilang herehe? Ang babasahin namin sa inyong aklat ay pinamagatang O ito po. Aminado po ba ang sambahang Katoliko sa kanilang ginagawa? Ito po ang talakayin po ng aming kapatid na ministro. Patuloy po natin itong pakinggan. The Truth About the Inquisition. Isasalin po sa Pilipino ang katotohanan tungkol sa Inquisition. Sa pahina 49 ay ganito ang binabanggit sa aklat na ito. Ang unang batas ng kasaysayan, pahayag ni Papa Leo XIII, tulad ng aming binanggit ng nakaraan, ay upang magpahayag ng walang kasinungalingan at upang huwag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulain yan, tahasan namin kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog sa libu-libong mga erehe sa tulos. Ang pagpapahintulot nila sa ganyang malupit at makahayop na mga pamamaraan ay hindi maitatatuwang isa sa pinakamaiitim na batik sa talaan ng banal na tanggapan, kahit tapatang aminin na siya namang nararapat na ang kanilang mga layunin ay mabuti at ang kanilang pagsusumakit ay para sa kapakanan ng kaluluwa ng biktima. Hayaang manatiling pinaninindiganan na ang malupit at di makataong pamamaraan na ginamit ay hindi mapasusubalian. Mga kaibigan, dito po ay inaamin mismo ng mga otoridad Katoliko na ang kanilang mga papa ng Iglesia Katolika, ay tahasang nananagot sa paggamit ng pagpapahirap o torture, pati na ang wika sa pagsunog sa libu-libong tinatawag nilang mga erehe sa tulos. At aminado rin ang paring si Ginoong O'Brien na hindi anya mapasusubalian, hindi anya maitatatwa ang malupit at di makataong pamamaraan ginamit ng Iglesia Katolika upang sumpuin ang tinatawag nilang erehiya o pagsalungat sa mga aral ng Iglesia Katolika. Tanong mga kaibigan, paano kaya naisagawa ng mga papa ng Iglesia Katolika ang ganyang pagpatay sa tinatawag nilang mga erehe? Diyan pa rin sa aklat na binasa natin, dito naman sa pahina 47, ganito naman ang nakasulat. Pananagutan ng Iglesia. Ang Iglesia Katolika ay hindi makaiiwas sa pananagutan ukol sa paggamit ng pagpapahirap ni sa pagsunog ng mga biktima sa tulos. Ang Iglesia Katolika sa katauhan ng kanyang mga puntipise, Papa, ang nananagot sa paggamit ng pagpapahirap. Ang malupit na gawain ito ay pinasimula ni Inocencio IV noong 1252. Pinagsisikapan ng puntipise na ipagtanggol ang paggamit ng pagpapahirap sa pamamagitan ng pagtuturing sa mga erehe bilang mga magnanakaw at mamamatay tao. Paghahalin tulad lamang ang kanyang tanging batayan. Ang batas na ito ni Inocencio IV ay muling pinairal at pinagtibay ni Alejandro IV noong ika-30 ng Nobyembre 1259 at ni Clemente IV noong ika-3 ng Nobyembre 1265. Ni hindi makaiiwas ang Iglesia Katolika sa pananagutan ukol sa pagpapasunog ng mga erehe sa tulos hanggang sa mamatay. Ang pagkukunwari lamang na ibigay ang biktima sa kapangyarihang sekular ay hindi makapaglilingid sa katotohanan. Ang mga papa ay paulit-ulit na nagpilit sa ilalim ng pagbabantang pagtitiwalag
at pagbabawal sa mga pinuno na igawad ang parusang kamatayan sa mga irehe. Mga kaibigan, sana po napansin po ninyo, nagawa ng Iglesia Katolika Romana na ipapatay ang mga tinatawag nilang irehe sa pamagitan anya ng pagbabanta ng Papa ng Iglesia Katolika sa mga pinuno ng pamahalaan noon na sila'y ipatitiwalag o kaya ay isa sa ilalim sa pagbabawal o interdict. Kung hindi ipatutupad ng mga ito ang parusang kamatayan sa tinatawag nilang mga erehe o sa mga taong sumasalungat sa aral o doktrina ng simbahang Katoliko. Mga kaibigan, sa ginawa po nating pagtalakay na ito, ang lahat po ng palatandaang Kung gano'n, itong gawain na to, tinatanggap po ng Iglesia Katolika na sila po ang gumagawa. Na ito'y isang pananagutan ng simbahang Katoliko. At dito po, yung si Wendell Talibong, ang sabi niya, ang pumapatay yung mga Imperyo Romano. Pero sa nakasulat po sa Biblia o sa kasaysayan, dahil po sa utos ng mga papa na sinumang Imperyo Romano na hindi sumunod, ito po'y alisan ng karapatan o isama. Kung ganun po, sila po ang may utos na gawin ang parusa sa mga tinatawag na inihi. Ito pa po ang sinasabi nito ni Wendell Talibong na ang pinapatay hindi marami. Salungat po, ang sabi niya, salungat po sa katotohanan dahil hindi libo-libo ang pinapatay. Sa pagsalita niya ang ganyan, tinatanggap po niya na ang Iglesia Katolika pumapatay. Hindi lang marami. Pero ito po ang katotohanan, kahit isa lang ang pinapatay ng Iglesia Katolika, pumapatay pa rin, lalo na 2, 3 hanggang 1,000. Kung ganun po, itong gawain na to, na sila po'y iginawad nila ang parusang kamatayan sa mga taong tinatawag na mga irihi, sino itong gawain? Yun po ang nakasulat sa 8:44 sa 1. Nung una, itong Diablo pumapatay na po. Kung ganun, itong Iglesia Katolika, kasangkapan lang po ito ng Diablo. Dahil ang Diablo po, yun ang nais niya. Nung una pumapatay na po. Dahil ang Diablo po, wala kang mababasa sa Biblia na siya mismo ang pumapatay. Gumagamit ito ng kasangkapan. Kung ganon, itong Iglesia Katolika, ito po ang tunay na kulto. Hindi po ang Iglesia ni Cristo. Dahil po, sinakyan po ng mga CFD ang sinasabi po nitong isang vlogger na si Epifanio Labrador na ang Iglesia ni Cristo isang kulto. Nandoon po yung kanilang programa na Popbuster. Sinang-ayunan po. At hindi lang yan.
marami pa pong, kahit si Wendell Talibong, pinatunayan po niya na ang Iglesia ni Cristo isang kulto. Pero may resibo ba silang ipakita? May nakasulat ba, nakasaysayan na ang Iglesia ni Cristo isang kulto? Wala po. Kahit itong si Labrador, hindi niya mapatunayan ang lahat ng kanyang pinawalaan, ang mga sabi-sabi lang, walang resibo. Na ang Iglesia ni Cristo, kulto, dahil pumapatay. Pero wala siyang ebidensyang ipakita na ang Iglesia ni Cristo may isang taong pinatay. Dahil po itong si Labrador, hindi niya alam kung ano ang kulto. Kahit ito si Wendell Talibong, nandoon sa kanyang programa, pero siguro alam niya dahil ito isang mataas po ang pinag-aralan. Dahil po ang kulto, ito hindi nakarehistro sa gobyerno. Bakit hindi ito iparehistro sa gobyerno? Dahil po may gawain ito. May gawain po ito na lapag sa batas. Yun ang dahilan, hindi ito magparehistro sa gobyerno. Pero itong mga reliyon, lalo na ngayon, nasa 45,000 na po, dala na po ang Iglesia ni Cristo. Lahat ng ito, nakarehistro po sa gobyerno. Hindi pa po ito maging kulto. Maging kulto po ito, may katunayan po. Basta isang reliyon, mayroon pong grupo na mamamatay tao, may grupo po na gumagawa ng hindi tama, gumagawa labag sa batas. Ito maging kulto. Ano katunayan po? Itong relihiyon ni Kibuloy. Dahil po itong relihiyon ni Kibuloy, biktima po ang aking pinsan, dalawa po pong pinsan, sa kanilang investment. Dahil po itong investment, ang pira mo po, katulad ng ginagawa ng aking pinsan, 20,000 po ang kanyang ini-invest. Wala pang isang buwan, bumabalik na po sa kanila. Doble po, naging 40,000. Sa dahilang ganyan, sila po may tiwala na po sila na itong investment napakabuting gawain. Madali lang kang magkapira. Dahil sa kanilang paniwala na itong investment na to, dahil po nakita nila na naibalik ang 20,000, naibalik naging 40,000, ginawa nilang 100,000. At may nabasa pa po ako, mayroon ng investment 1,000,000 dahil nagtiwala na po. Noong ginawa nilang investment sa reliyon na ito ni Kibuloy, wala na pong bumabalik kahit 1 sentimo. Nabalitaan na lang, wala na po itong mag-asawa, nandoon na po sa Amerika. At dahil po ito, may gawaing labag sa batas, pagdating po sa Amerika, hulihin na po sila dahil may mga kaso na po sila. Yung tinatawag money laundering, child trafficking, at iba pa. Ito, reliyon na to, isang kulto dahil po may gawaing labag sa batas. Kung gayon, pagka ang isang reliyon may gawaing labag sa batas, kahit pa nakarehistro sa gobyerno, kulto po yan.
Kung ganun, itong reliyon na Iglesia Katolika, hindi po ito nakarehistro sa gobyerno. Bakit po? Dahil po ang kanilang pagtuturo na sila po ang tunay na reliyon, dahil po ang reliyon itinatag ng ating Panginoong Kristo hindi nakarehistro sa gobyerno. Bakit po ang iglesia noon na itinatayo ng ating Panginoong Kristo hindi nakarehistro? Dahil po nasa matinding pag-uusig hanggat sa kamatayan. Katunayan po, itong ating Panginoong Kristo hinuli at pinatay. Pero itong si ating Panginoong Kristo may pula na po nga yan ang mangyayari sa Kanya. Dahil po, dapat niyang sundin at tupdin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero itong mga apostol at mga membro, tinutugis po ito, hinahanap po ito. Yung nangyari kay Apostol Pablo, siya po'y pinatay dahil nahuli po. Ang mga kapatid po na mababasa natin sa Gawa 20:30 na itong nagsalita sa kanilang gitna, ang iba po natakot sumunod sa mga nagsalita ng baliktad. At sa 29, mababasa mo po, mayroong pumasok sa kanilang gitna na isang lubong mabangis na sumisila na hindi patawarin ang kawan. Yun ang nangyari po sa unang iglesia ni Kristo. Sila po yung hindi nahuli, hindi napatay, nakatakas po sila at nagkalat sa buong Hudiya. At itong katapusang apostol na si Apostol Juan, nakarating po siya sa bukid ng Patmos. Pero dumating ang panahon na siya'y nahuli noong 99 AD, siya po'y pinatay. Kung ganon, ang Iglesia ni Kristo noon, hindi maparehistro dahil tinutugis po sila. At itong Iglesia Katolika, wala pong naghabol sa kanila. Pero dahil po sila po ang pinakataas sa panahon na yan, under po nila ang Imperyo Romano. Yun ang mababasa sa mga kasaysayan na itinuturo ng aming kapatid na yung imperyor, kung hindi sundin ang Papa, may parusa po sila o tanggalan ng kanilang tungkulin. Kung ganon, ginawa ng Imperyo Romano ang pagpatay sa mga irihi, hindi dahil sila po ang may utos, kundi utos ng Papa sa Roma, at ito inaamin po ng Iglesia Katolika. Kung ganon, yung paratang nila sa Iglesia ni Kristo na isang kulto, sila po ang tunay na kulto. Dahil po may gawain silang labag sa taas. Siguro, magtanong kayo, kung labag sa batas ang kanilang ginagawa, bakit hindi sila hinuhuli ng Imperyo Romano? Narinig natin na ang Papa sa Roma, sila po ang pinakataas sa panahon na yan. Bakit po? Kung hindi sumunod itong imperyo, tanggalan po sila at parusahan.
Pero sa ating panahon ngayon, kung ito'y gagawin nila, siguro, ang batas ko, tutugisin ko sila katulad ni Kibuloy. Kung ito ay tunay po silang sumusunod sa Diablo. Bakit po ang Diablo po sa una pa siya'y mamamatay na po? Bakit po ito ang unang talatang binabasa ko po? Dahil kawangis po sa kanilang ginagawa. At ito magpatunay na itong Iglesia Katolika hindi sa Diyos, kundi ito sa ama nila na Diablo. Ano pang katunayan? Na itong Iglesia Katolika, dahil po sa pagbabawal po nila sa pag-asawa ng mga pari po, tapos maordinahan, habang buhay na po sila hindi mag-asawa. Itong pagbabawal po nila sa pag-asawa, nakasulat po ito sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Na ang katuparan po nito nasa Iglesia Katolika. At itong aking banggitin, hindi po ito paratang. May resibo po ito. Nakanyos po ito sa TV at tinakay po ito ng isang vlogger na si Jan Jan. Kasangkay Jan Jan. Ito po. Ating pakinggan po ito. Na itong sandali lang po. Ito po ang katotohanan na ito po hindi po ito katahang isip. May mga ebidensya po kami. Sandali lang po. Ito po. Ito aking ipakita noon pa po sa taong ito nangyari ito. Ito po. Pakita ko po sa inyo. Ng mga Pilipinong paring sangkot sa sexual abuse ng mga menor de edad. Higit 80 pangalan ang kabilang dito, kung saan ang iba raw ay naglilingkod pa rin sa simbahan. Magbabalita si Camille Samonte. Sa website na... Ito po. Ito pong balita na to, 80 mga pari pong seminarista, sangkot po sa child abuse, sexual abuse. At itong iba, naglilingkod pa po sa kanilang sambahan. Kung ganun po, itong pagbabawal nila sa pag-asawa, hindi po tama. Ano nang katotohanan? Hindi ito tama. Hindi po nakatiis. Marami pong mga pari. 80 po. At itong ginagawa ng mga pari, sexual abuse, ang iba po nasa
tungkulin pa. At ito, nalaman po ito ng mga obispo. Pero tinutuloy nila ang ganong masamang ginagawa ng kanilang mga pari. At ito pa, Si Kristo Diyos pa lang. Nako, huling-huli. Kaya klaro talaga na sa pamamagitan ni Kristo, ito po. Ito po, isa po ito ibinabalita ng isang vlogger na si Sangkay Janjan. Ito po. Ang bihira itong nangyayari. Dapat na maging huwarang sila dyan eh. Diba sabi nga, dapat kung ano yung pinangangaral, hindi lamang basta pangangaral, kundi pinamumuhay. Diba? Naku po, alam nyo, hindi lamang po mga pari, may mga pastor din pong ganito. No? May mga ibang ministro din pong ganito. So, I hope na maipaalala sa atin, kumbaga na huwag naman po sana ganito. Kasi kayo po, naniniwala kayo na tinawag kayo ng Diyos. Pero kung may mga ganitong klaseng aktibidad, ang tanong dyan, sa Diyos pa ba ang ginagawa ninyo? Diba? Bagamat may mga akusadong pari na raw ang nasibak mula sa kanilang serbisyo, may ilan daw sa mga ito ang palihim na nakababalik sa kanilang posisyon dahil umano sa tulong ng mga arsobispo. Oy, wag ganon, mga arsobispo, ano ba? Narinig niyo po? Mayroon pang nakabalik dahil po sa tulong ng mga arsobispo. Kung ganon, itong ginagawa na ito, tinutuloy po ng mga obispo. Wala ba pong mababasa sa Biblia na itong gawain na ganito ang nasa mataas na tungkulin kanilang sang-ayunan? Ito po, mababasa po natin ito sa banal na kasulatan. Ito po. Hanapin ko po. Itong nakasulat po sa Roma. Ito po. Ang nakasulat po ito sa Roma 1:32. Ito pong nakasulat. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit, pansinin niyo po, ngunit, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Nalaman po ito. Pero po, itong mga arsobispo na sa mataas na posisyon sa Iglesia Katolika, sinang-ayunan nila. Katulad po ito, kahit nalaman nila na ito'y dapat mamamatay sa kanilang ginagawa, dapat parusahan. Pero ano ang nakasulat? Sinang-ayunan lang. Kung gano'n, itong lahat ng mga gawain na to, makikita lang po ito sa Iglesia Katolika. Hindi po ito makikita sa Iglesia ni Cristo.
Dahil po, kung mayroong nagkasala na kaani po sa Iglesia ni Cristo, itiwalag po. At may mga tama po ang sinasabi ni Sangkay Janjan na kahit pa ministro. Yun po, may mga ministro pong natiwalag sa iglesia dahil gumagawa ng labag sa batas. Labag po sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat ito ituloy. Pero sa nakasulat sa banal na kasulatan, sa Roma 1, sa talatang 32, alam po nila na ito dapat parusahan. Pero patuloy pa rin ginagawa at sinang-ayunan. Kung gano'n, itong gawain na to, hindi po ito gawain ng tunay na reliyon. Ito, gawain po ito ng isang kulto. Masakit man ito na ang salitang ito, pero ito ang katunayan dahil po may resibo po kaming ipakita. Hindi ito isang bintang katulad ng ginagawa ni Epifanio Labrador na puro lang bintang sa iglesia. Sinang-ayunan naman po ng mga CFD. At hindi lang po CFD kundi isang pari na ito si Wendell Talibong. Dahil siya po may puso po siya ng kanilang programa na ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Pero napatunayan ba nila? Wala po. Ano katunayan po? Walang nahuli po na Iglesia ni Cristo katulad ni Tibuloy. Kay kung ang Iglesia ni Cristo mamamatay tao, may nakulong na po na Iglesia ni Cristo pumatay ng tao. Maraming ang iglesyang pumatay ng tao dahil po ang kulto, may mga organisasyon po yan. May mga taong binuo na maghasik ng kasamaan. Hindi lang isa ang mahuhuli, marami po ang mahuhuli. Kung makitaan na itong isang reliyon ay kulto. Pero hindi nila napatunayan ang lahat ng yan. Katang isip lang para iparatang sa Iglesia ni Cristo. Pero ang katunayan po, sila ang gumagawa. Hindi lang isang kaluluwa ang pinatay, marami pa po. Hanggang ang kanilang mga kaparian po nasangkot sa kasong sexual abuse. Bago lang itong pangyayari na to. Hindi isa na lang. Marami po. 80. Kung ganon itong gawain na to, nasa Iglesia Katolika. Dahil po, ang kanilang ama na ang Diablo, ito po, sinungaling. Yun pong makita mo sa mga lalo na si Wendell Talibong. Dahil po si Wendell Talibong kung magsalita, mahuli lang sa kanyang salita. Ito po ang katotohanan. Sana po mabigyan po kayo ng kunting palaisipan
na ito ba ang aking patuloy na paglingkuran? Kung ganun, dapat po magsiyasat na kayong mabuti. Dahil po malapit na po ang araw ng paghukom. Ngayon na po ang panahon. Magsiyasat na po kayo. Hanapin niyo ang tunay na reliyon. Huwag kayo mag-atubili. Panahon na po na kayo maghanap ng tunay na reliyon. Sa susunod po, meron pa akong talakayin na isang pagtuturo po ng Iglesia ni Cristo na ang mga CFD, pinabulaanan nila po ito. Pero bigyan ko itong reaksyon kung tama ba po ang kanilang mga ginagawa. Hanggang dito lang po. Sa susunod, yung sinasabi ko, bigyan ko itong reaksyon. Hanggang dito lang po.